matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandun ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama? Ano ba nag-umpisa yung Pogo na yan? So, itong Pogo na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng isang negosyante dyan sa Purak, Pampanga o sa Angeles, Pampanga na ang pangalan niya si Roberto Perto Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na parang attorney in fact ng lahat na magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan nagkugolf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos dyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama tayo yung Park Hotel. So, pagkatapos ang 32 hectares ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay patayo sila ng tinatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo no ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan ko pangalan, pero napakaganda ang pagkagawa. Ibig sabihin po, ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So, yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares, na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero, itinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi nung 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Purak, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas, kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa Parpo o sa Maro, ay may obligasyon ang Maro o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na ka na ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid? Sapagkat sa panahon na yon, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam sa dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So, anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na CLOA ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprobahan ang conversion order? Ha?
noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito'y komersyo at ito ngayon ay lupa na turismo. So, yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? So, dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers kasi lumampas na 5 taon, sa autos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga na korporasyon ng mga magkakapatid na Cruz na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo. No? Nasa boundary na ng Angeles City. So, doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Porac. So, nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So, tinayo yan simula ng 2019. So, ngayon yung mga farmers no nang nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. So, ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang, nagsimula na ng construction ng Pogo. So, para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre, kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandun ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Porac ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-agaw? Siyempre, titingin ng taga-Porac, ikaw ay may kagawan yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa mga sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa Pogo. So, natural, kung talagang ikaw makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Porac. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon. Ang isa pang na-discover ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Mga
pinirwisyo mo na ng husto ang mga kabalin mo dyan sa Purak, Pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan papunta sa residential o pabahay, sa komersyo at sa ekoturismo, ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, nagkagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuan, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso, walang bayad. Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag-ano ko, ang na-discover ko sa aking research dyan ay ang mga klowa na titulo ay pinalabas na binenta na ng mga farmers sa kumpanya, sa mga Roberto, sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So, paano sila makapagbenta ng lupa na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi? At ito po, meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga Cruz siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid? Kung wala kang kinalaman, at bakit mo hinahayaan yan? Kaya pala na-discover ko, kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo, nagalit na sa kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, nananalo lamang sa mga probinsya na walang Kapampangan. Pero sa Pampanga, sa Tarlac, sa mga Kapampangan ay halos majority sa kanila ay hindi bumuboto kay Lito Lapid. Nagtataka naman yung mga ibang mga hindi Kapampangan, bakit binuto niyo si Leon Guerrero? Hulog na sa kabayo yan. So, tinatakel ko lang ito kasi hindi ko maatim ang mga ilang taon na pagdurusa na mga magsasaka, inagaw sa kanila ang mga lupa nila. Inaward na sa kanila ng pamalan tapos kukunin lamang. Ngayon, darating na meron silang utos ang Darko na ibalik sa kanila ang natira na hindi napatayuan. Ay, hindi pa rin may bigay sapagkat kahit huli man ay hindi ko alam kung paano nangyari at nailusot ng grupo ng ikot ng mga Roberto Cruz family na tinanggap pa rin ang kanilang apila sa Office of the President sa panahon ni Duterte. Bakit tinanggap? Ang tanong ko bakit? Kasi paso na po. Meron ng pong 15 days para maisampa ang apila mula sa pagkatanggap ng desisyon ng Darko na kinakansila na ang conversion. Pero bakit March 2022 na kayo nakasampa? Iyang desisyon noong November 15, 2019 pa? So may korupsyon na naman na nangyayari dito kung bakit pinayagan sila na makaapila kasi ang taktika pag nakaapila ang grupo ni Roberto Liwag Cruz ay pwede pang magpatayo ang pugo kasi hindi pa pwede pang sabihin, hindi pa pwede maipapatupad ang desisyon kasi inaapila pa. Ganun lang ho, siyempre. Pero bakit sadya ba ni Duterte na hindi desisyonan kagad ang apila? O, ngayon, hawak na ni Bongbong Marcos. Bakit, Mr. BBM? Bakit hindi mo desisyonan yan? Hanggang ngayon sa opisina mo, sa ODISLA, Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Bakit hindi niyo pa dinidesisyonan yan? Ang apila. Ano ngayon? Sana mamamatay na nga magsasaka hindi makakatikim. Mas binibigyan nyo ng pabor yung mga project na yan. At dahil may pogo, mas lalo kayong nanggagalaiti. So, yan po ang pang-agaw ng lupa ng mga farmers. Ha? Yan, Mr. Lito Lapid.
Ang alam ko, may binigyan ka ng lupa dyan. At may hawak din ako na tax declaration patungkol dyan. Ito ang tax declaration. Lapid Manuel M. and Lapid Marisa T. spouses. Porac, Pampanga, location. Ano yan, Mr. Lapid? Ha?